Dumi ng kambing, iniiwasan ng iba, kinadidirihan, at iniilagan pa. Subalit may pakinabang pa pala at maaaring hindi mo pa nga batid na isa rin palang tradisyonal na medisina. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung saan-saan pa nga ba maaaring magamit ang mga duming ito ng hayop na kambing. At ano-ano nga ba ang kondisyon sa katawan ang maaari pala nitong malunasan. Kaya bago mo nga ito kadirihan ay panoorin mo muna ang videong ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kambing o goat sa Ingles, isang inaalagaang klase ng hayop na maaari ngang pagmula ng gatas at karne para sa ating mga tao. Ngunit gaano mo na nga ba kakilala ang mga hayop na ito? Ang kambing o Capra hircus ay kabilang nga sa pamilya ng mga Bovidae na kauri ng mga tupa at isa sa mga inaalagaang hayop kahit noon pa nga ang mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga kambing rin ay bahagi ng iba't ibang paniniwala at relihiyon mula nga sa Norse mythology, Hinduismo, Kristyanismo at Satanismo na sa kambing nga inihahalin tulad ang mga demonyo. Nagtataglay rin ng 4 na tiyan o stomach ang mga kambing. Kabilang na dito ang rumen, reticulum, umasum at abomasum na nakadisenyo nga upang agad na matunaw ang iba't ibang klase ng dahon na maaaring makain ito. Magaling ding mga climber ang mga hayop na kambing dahil sa kakaibang disenyo ng kanilang mga paa. Napansin mo na rin ba na rectangular ang mga mata o pupil ng mga kambing? Ito na ang dahilan upang malinaw silang makakita maging sa dilim o sa mas malawak na anggulo. Matatalinong mga hayop din ang mga kambing dahil madali nga nilang naaaral at nakakabisado o kaya naman ay nakikilala ang iba't ibang tunog ng kauri nila, maging ito man ay pagtawag o paghingi ng tulong. Ang karne naman ng kambing ay tinatawag na chevon o kabrito. At ang panghuli, ang mga kambing pala ang isa sa mga pinakamapili at malinis kumain ng mga hayop. Ang kanilang mga labi ay sensitive sa paghahanap ng mga masusustansya lamang at malilinis na dahon o prutas. Kaya naman walang amoy ang mga dumi ng hayop na kambing. Subalit narinig mo na rin ba na sa ilang liblib na lugar pala sa ibang bansa at maging dito sa atin sa Pilipinas, ang mga duming ito ng kambing ay ginagamit din palang panlunas. Hindi lamang para gawing fertilizer sa halaman at mga pananim. Kung sakali raw na ikaw ay nakadarama ng hangin o pagiging mahangin ng iyong ulo, binat buhat sa panganganak, o maging binat buhat sa trangkaso, ay mainam pala ang mga bagay na ito. Sinusunog ito sa apoy 149 degrees Fahrenheit upang mawala ang mga mikrobyo at pagkatapos ay pupulbusin sa isang basong maligamgam na tubig at iinumin. Ang latak naman ito sa baso ay maaaring ipahid sa sentido, pusod at sa likod. 7 piraso lamang para sa bata at 15 piraso naman para sa mga matatanda. Isang tradisyonal na panglunas na mukhang pagdadalawang isip mo muna bago mo ito gawin dahil nga sa pinagmulan nito. Subalit napatunayan ng epektibo ng mga taong gumamit na nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pamamaraang ito? Kaya mo kaya itong subukan kung kinakailangan? Ngayon mo rin lamang ba narinig
na pwede pala itong gamiting panlunas? Kung yes, ay comment ka naman sa comment section sa ibaba upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba at natatanging kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Kabayo, isang popular at pangkaraniwang hayop sa kalupaan. Subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop ring ito ay mayroong bisa at kapangyarihang taglay. At pawang sa paa lamang ng hayop na ito, mo ito matatagpuan. Isang gamit na magbibigay sa iyo ng kakaibang alerto, liksi ng pakiramdam at lakas ng pangangatawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano nga ba ang kakayahang taglay at kung papaano ninyong makukuha ang bertud na ito buhat sa kabayo. Ang kabayo o Equus caballus ay isang uri ng mailap na hayop na maaari din namang alagaan. Ang hayop na ito ay partikular na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang mga daliri sa paa. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maituturing na swerte nga ang hayop na ito, lalo na nga sa paniniwala ng mga Tsino. Subalit na itanong mo na rin marahil kung papaano nga bang naging maswerte ang horseshoe na kadalasang kinukuha ng mga negosyante at ilang naniniwala rito. Ito ay karaniwang gawa sa metal na iron at nagtataboy ng mga masamang elemento. At mayroon din itong tradisyonal na 7 pako na sumisimbolo rin sa swerte. Subalit maliban nga sa horseshoe ay pinaniniwalaan rin na mayroon pang isang bertud o mutya na pawang sa paa lamang ng kabayo makukuha, partikular na sa mga buto malapit sa kuko nito. Ito ay animoy isang hugis butil ng mais na kayumangging kulay ng bato at pawang bibihira lamang kung masumpungan. Ang batong ito kung sakaling mapapasa iyo ay maaaring magdala sa iyo ng una, swerte sa pagninegosyo at sa inyong buhay, liksi at kakaibang bilis, talas ng paningin at pakiramdam at lakas na kakaiba. Sa kasalukuyan nga ay ilan pa lamang ang nagtatangan nito sapagkat tuwing Biyernes Santo lamang o mahal na araw lamang ito kung masumpungan. Mayroong mga nagsasabi na ang mga espesyal o mga kabayo na pagmamayari lamang ng mga engkanto o mga lamang lupa ang kadalasang mayroong taglay na ganito. Kung kaya naman, kahit pa nga isa-isahin mo ang mga alaga mong kabayo sa araw ng Biyernes Santo, kung ito ay hindi laan para sa iyo, ay malabo mo itong makuha. At pawang, ang mga napili at mayroong malinis na hangarin lamang ang sadyang pinagkakalooban nito. Kung kaya sa oras na makakuha ka nito, ay iyo itong ingatan, gamitin sa mabuti at huwag na huwag abusuhin. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong